Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa Game 2 ay hindi naglaro si Steph Curry at natanggap nga ng Warriors ang talo. At bad news para sa mga fans ng Warriors dahil sa latest update ni Shams ng ESPN, expected na out si Steph Curry until Game 6, the earliest mga kaibigan. The earliest, ibig sabihin ito na nga ang pinakamaaga niyang posibleng balik. At ito ay kung pipilitin na pa ang medical staff. Dahil kung regular season lang ito, walang duda na out si Curry ng 2 to 3 weeks dahil iba na nga ang katawan ng tao kapag nagkakaedad na at mas matagal na nga itong gumaling. Kaya naman sa ngayon sa mga fans ng Warriors, be open sa possibility na hindi maglaro si Steph Curry sa buong second round. Kung hindi aabot sa Game 6 ito mga kaibigan, halos 100% ng out si Curry. Kung umabot man ito ng Game 6 ay hindi pa din sigurado kung maglalaro si Steph. At kung maglalaro man nga siya ay possibly limited minutes lamang ito at ganun din sa Game 7 kung sakali. Sa palagay nyo ba ay dapat pampilitin na maglaro ni Curry o magtiwala na lamang sa kanyang mga kakampi? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 3 ng Cleveland Cavaliers at ng Indiana Pacers. Up 2-0 ang Pacers, subalit sa game na ito ay kompleto na ang Cavs at naglalaro na sila Garland, Hunter at Mobley. At tulad lamang noong Game 2 ay mabilis na simula ang pinakita ng Cavs. Gumawa kaagad sila ng 15-point lead. Early in second quarter ay bumawi ang Pacers at naitabla nila ang game na ito. Subalit matapos ito ay gumawa ng 32-11 run ng Cavs sa tabao nila ang 66-45 lead sa halftime. 17 points, 5 rebounds na si Donovan Mitchell, 13 points, 6 rebounds si Max Strus at ganun din si Jarrett Allen. Sa Pacers naman ay nalimit si Tyrese Haliburton sa 2 points on 1 of 6 shooting sa field. Sa second half naman ay mas pinalobo lang nga ng Cavs ang kanilang lamang, ganun pa man bahagyang naibaba ito sa 11 points ng Pacers. Subalit natuto na nga ang Cavs mga kaibigan sa kanilang pagkakamali sa nakaraang game at hindi na sila nag-choke. Tinambakan nila ang Pacers sa score na 126-104 matapos na magtala ng 48 points last game. Ngayon ay nagtala naman si Donovan Mitchell ng 43 points, 9 rebounds and 5 assists to lead the way, habang si Tyrese Haliburton naman ay 4 points lamang siya sa game na ito. Sa Game 3 naman ng Denver Nuggets at ng OKC Thunder ay dumating si Nikola Jokic na literal naka-Joker outfit matapos na matambakan ng mahigit 50 puntos noong nakaraang game. Naging dikit ang first half, subalit natapos ito na si Jokic ay 2 of 9 lamang sa field with 5 turnovers na. Pinapakita nga ng OKC kung bakit sila ang number 1 defense sa buong NBA at talagang pinapahirapan nila ang Denver Nuggets. Malaking difference sa game na ito ay ang points in the paint. 36-10 sa first half in favor of OKC at sa pangunguna yan ni Chet Holmgren na meron ng 16 points and 7 rebounds. Nahawakan nga ng OKC ang 56-51 lead sa halftime. Ang second half naman ay sobrang dikit, palitan nga ng lamang ang dalawang koponan at talagang pinapahirapan ng OKC defense si Nikola Jokic at napipilitan itong tumira ng mga 3 points at hindi na nga ito napapasok. Matapos ang palitan ng clutch basket si Jalen Williams at Aaron Gordon, umabot pa nga ang game na ito sa overtime mga kaibigan. Sa overtime ay nahawakan na nga ng Denver Nuggets sa momentum at lumabas ang kanilang championship experience habang si Westbrook na ang nagko-coach. At sa uli ay nakuha nga ng Nuggets ang panalo at umabante sa 2-1 lead sa series na ito kahit na off game si Nikola Jokic.